Barikada na naman ang panibagong tigil pasada ngayong araw. Sinabayan niya ng kilos protesta ng grupong Piston. Tinututulan pa rin nila ang deadline sa PUV consolidation o yung pagbuo at pagsali sa isang kooperatiba. May sagot naman siya ng LTFRB at live mula sa East Avenue sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, Cheryl, dito na nga sa labas ng opisina ng LTFRB dinala ng grupong Piston ang kanilang kilos protesta na bahagi pa rin ng kanilang tigil pasada. Ang sabi nila, walang alisan dito hanggat hindi nagbababa ng isang executive order si Pangulong Bongbong Marcos na nag-e-extend ng deadline ng consolidation sa PUV Modernization Program. Parang traffic light ang panawagan ng mga driver at operator ng jeep. Stop ang consolidation o pagbuo ng mga kooperatiba. Pero go naman sa modernization sa pamamagitan ng rehabilitasyon. Yan ang sigaw ng grupong Piston. Nakisakay rin sa biyahe ng protesta ang mga driver at operator sa Novaliches sa Quezon City. Sana maunawaan nyo ang lahat! At maging sa monumento sa Caloocan. Ipinarada naman sa gilid ng kalsada ang mga jeepney, saka dinikitan ng mga hinaing. Ito pong labang ito ay hindi lamang laban ng mga driver at operator ng jeepney, kundi laban ito ng lahat ng mga pampublikong transportasyon at siyempre sa ating mga mamamayan. Dahil sa malawakang tigil pasada, maraming pasahero ang nahirapang makasakay. Kadalasan ko pong sinasakyan is jeep. Mahirap po sa akin kasi puro basiksikan. Mahirap po pa rin sumakay, kuya. Normal pa rin. Alam niyo ba na may strike o hindi? Hindi ko po alam, kuya. Tinututulan ng grupong Piston ang December 31 na deadline ng pagsali ng mga jeepney driver at operator sa kooperatiba o korporasyon. Kapag hindi raw kasi umabot dyan, ay hindi na rin mabibigyan ng prangkisa para makabiyahe. Tingin dyan ng mga driver, pine-phase out ang tradisyonal na jeepney. Kapag nag-consolidate naman sila, mapipilitan silang gumastos o mangutang para magkaroon ng modern jeepney. Ayon sa Department of Transportation, nakataga na sa bato at wala nang atrasan sa deadline sa December 31 na 6 na beses nang na-extend simula noong 2020. Nagsalita na po ang ating Pangulo. Hindi na po magkakaroon ng extension ang ating consolidation deadline sa December 31. Ito po ay sa kadahilanan na napapanahon na po na yung mas nakakarami po na magbebenepisyo dito sa PUV Modernization Program natin ay hindi na po natin kayang iantala o ikompromisa yung kanilang kapakanan para po doon sa ilan. Giit naman ng Piston, kung ipipilit ang deadline na yan, ang mga commuter ang mahihirapan. Magkakaroon nila ng transport crisis sa Enero. Base sa datos na nakalap ng grupo, 26% lang ng mga jeep ang nakapag-consolidate. 36% naman ang sa UV Express. Aminado naman ng DOTR na may mga rutang siguradong kukulangin ng mga sasakyan dahil hindi lahat ng operator ay sasali sa kooperatiba. Pero may mga ruta rin daw na sobra-sobra ang mga pumapasadang jeep. Ito ang masusolusyonan ng PUV Modernization Program. Pag nagkaroon po tayo ng consolidation, ay mas magagawa po nating organize, mas magagawa po nating maayos yung pagpapatakbo ng isang ruta. Isang halimbawa po dyan ay sa scheduling, sa dispatching. Halimbawa po, tingnan natin sa tren. Sa tren po, isa operator, alam po natin na every 2 minutes, every 3 minutes ay may darating pong mga bagon. Yan po ang inaasahan nating maging sistema. Nag-usap naman ang liderato ng Piston at si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Pumayag na ang LTFRB na hindi bababa sa 10 units kada kooperatiba at pwede na rin ang rehabilitasyon sa mga jeep. Pero giit pa rin ng Piston, alisin ang December 31 deadline. Julius, dito na nga sa labas ng opisina ng LTFRB sa East Avenue, dito sa Quezon City, magpapalipas ng gabi itong mga miyembro ng Piston. At kahit tuloy nga yung strike, ang sabi ng MMDA, meron namang masasakyan yung mga maapektuhan ng tigil pasada bukas. At paalala rin doon sa mga motorista, kahit tuloy ang strike, ay umiiral pa rin ang number coding scheme, lalo na ngayon napaka-traffic dahil sa Christmas rush. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.